Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Ma'am. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, magmula po na 20,000 boys and girls. Okay, good day everybody. I'm back with another video. At today po pag-usapan natin tong medyo controversial na LTO administrative order kung saan po may penalty yung failure to report the sale or to transfer po yung registration ng sasakyan ninyo. Panoorin po muna natin tong interview ni Ted Filon. 20 days po magmula noong 20 working days po. 20 working days magmula po ng notaryuhan yung pong aming deed of sale. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Ma'am. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership within 20 days magmula po na 20,000 boys and girls. Failure to transfer yung ownership daw, 20,000. Ito po ay na-publish po noong August 30. 15 Okay. days after po naging effective siya. So, September 16 po. So effective na po ito September 16, 2024. Opo, Ma'am. Okay. Doon Okay. po sa mga nangyari na mga bentahan, before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito noong August 30, ano po ang mangyayari doon sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Makataan din po sa ating administrative order, Ma'am, na meron po silang for the seller, meron po silang 5 araw para mag-report at para sa buyer, 20 working days para po i-post Okay. yung transfer from the effectivity of the administrative order, which was noong September 16 na po. So ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito. Binibigyan po natin ng fresh period po yung mga na nagbenta before the effectivity ng 5 araw. So, stop ko lang saglit. May nakita na ako actually yung issue. Pero pagpatuloy po muna natin, pakinggan natin. Baka may explanation pa naman si Attorney Pua. From the effectivity po ng administrative order. Retroactive ito, meaning Ayan, kung ibinenta ko pinupukpok yung na rin ni kotse ko Ted 10 years Filon ago, yung issue na yun actually. ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago. Ibinenta ko yung auto ko 1 year ago. Sakto ko ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, Yan na yung ang main multa issue dito actually. malaki. 20,000 doon sa seller, 20,000 doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 na multa under Section 4.3 ng naturang order? Ito po, anong setting case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. Nagsama lang po yung dalawang 20,000 po, Manong. Okay. So Okay. kung ako po ay nagbenta ng motorsiklo ko 1 year ago, hindi ko ito na-report sa takdang panahon na 5 araw magmula nang ito po ay maging effective. 5 days lang ha. So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20,000 dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40,000 na multa. Seller and buyer po, Manong. Oh, 20,000 each. 40,000 kami? Hindi po, sa 20,000 po, Manong. Actually, may issue na talaga dito yung retroactivity yung ina-emphasize din ni Ted Filon kanina. So, hindi ko alam bakit biglang dinivert ni Ted Filon. Pero anyway, pakinggan pa natin baka may further explanation Opo, pa sila eh. In fairness po, ang ganda ng kalayunin niya para lahat ng mga sasakyan, yung nagmamaneho at may-ari, sa kanila nakarehistro yung auto. Di ba? Para pag na-involve po sa anuman pong aksidente o anuman, yung pong talagang may-ari na bago, sa kanya po nakarehistro. That's one. Maganda po yan. And yung pong carnapping, di ba? Para masawata po ito. Maganda pong adhikaran dito. Nga lamang po ngayon, ang sitwasyon natin nga ay naging kaugalian na rin po, di ho, ba't yan po ang practice, no? Kahit pumunta ka doon sa mga car dealers sa segunda mano, di ba girl, pupunta ka doon, meron ka pipirmahan na baka na blankong deed of sale, sa pagbenta mo sila na ang bahala sa proseso, di ba? Ito ho ang kalakaran eh. Ito ho siguro ang gusto nilang itigil. Pero ito lang po ang ating question dito. Opo. Sir, attorney, paano mo mumultahan ng pagkalaki-laki ang isang tao nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito, nung panahon na iyon, ganito kalaki ang multa? Hindi ho ba, sir, basic po ito na maaaring ito rin ito na ex post facto law? Yun, yan po yung main issue talaga dito. Opo. Pakinggan muna natin bago natin bago ko na sagutin. Po ito sa provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Meron din po kasi nakalagay sa kasaad doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbentahan. Ngayon po, kaya okay. po, meron po tayong period, transitory period po, after the effectivity, record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil kung
kung may mangyari pong aksidente doon sa sasakyan na yun. Yes, sir. Ay, Opo. I mentioned that already, attorney. Yung purpose nga nito. wala Okay, pa so tayong- explain na natin guys. Mukhang yun na talaga yung final argument naman nila Attorney Pua and the rest of LTO. So, explain ko po muna. Yung ex post facto po basically, that is a constitutional right natin under the Constitution wherein hindi po pwede mag-enact ng batas or ng rule or regulation which is considered as an ex post facto law. So, ang ex post facto law po basically is a law that when enacted will penalize an act na nung panahon na ginawa mo yung act na yon has no penalty. So, di ba pag i-apply po natin yan dito sa situation dito ngayon sa registration, before the enactment of this administrative order naman po, when you do not report the sale or when you do not transfer ownership, wala naman pong penalty dun eh, di ba? Pero ngayon, pag enact nila dun sa administrative order, bigla na kayong may penalty na 20,000. So in short, nagkaroon po kayo ng nagkaroon kayo ng penalty dun sa failure nyo gumawa ng something na during that time before, wala namang penalty. Kaya kung ako tatanungin, this can be considered as an ex post facto law. And if a law is an ex post facto law, unconstitutional po yan. At pag unconstitutional po yung batas, madedeclare po yan siya as null and void. So mapapawalang bisa po siya. Okay, so yung argument naman dito nung LTO na meron na daw dun sa, may mention silang law na meron daw duty na kailangan talaga mag-report after the sale. Regardless kung meron nga yung batas na yon, hindi mo pa rin pwede gawing parang absolute na covered lahat ng past transactions, di ba? Kasi yun nga, if it will cover all past transactions, then therefore there is retroactive effect to those transactions. Klaro na po talagang ex post facto law yun. Kasi nung time na nga na yun, nung pagbili mo, wala namang penalty eh. Bakit bigla ka nalang pinenalize 10 years later on? Diba? So that is constitutionally prohibited po yan. Okay? And actually, ang alam ko po na suspend naman na tong administrative order na to eh. Pero I think this is still very important for us to discuss para yung mga motorists natin, yung mga concerned citizens natin, fully aware po kayo dun sa rights ninyo, diba? At least matuto po kayong manindigan talaga. Kasi hindi naman po porkit gawin nyo ng government office is automatic na walang issue yun. Kasi in reality, minsan po talaga nagkakamali din naman yung government offices natin. So tayo po as citizens, as motorists, mag-take na lang po tayo ng proactive approach para ma-monitor natin kung meron nga bang mga lapses din yung government offices natin. So in conclusion, dito po with this administrative order, my position po is that this is an ex post facto law. Therefore, it should not be given retroactive effect. Kahit na may transitory provision pa siya. Kasi regardless if there is a transitory provision, it is still deemed penalized pa rin yung mga past transactions nyo kasi kailangan mo na ma-comply, diba? So, yeah, if kung ako po, argue ko to na this is unconstitutional as being violative of our right against ex post facto laws under the Constitution. Okay, so hopefully, klaro po yun guys. And if you want more legal videos, follow lang po kayo and see you all next time po. Bye-bye!